Magandang araw mga ka-health! Welcome sa ating channel kung saan lagi tayong nagbabahagi ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa gastritis versus peptic ulcer. Ano nga ba ang pagkakaiba nila? Alin sa mga sintomas ang dapat bantayan at paano natin maiiwasan ang mga ito? Alamin natin. Ano ang gastritis? Ang gastritis ay isang kondisyon kung saan may pamamaga o iritasyon sa lining ng ating tiyan. Karaniwang sanhi nito ay labis na pag-inom ng alak, pagkain ng maanghang na pagkain, stress, paggamit ng non-steroidal anti-inflammatory drugs or NSAIDs tulad ng aspirin, ibuprofen, Helicobacter pylori infection. Mga sintomas ng gastritis: pananakit ng tiyan o pakiramdam ng pagsunog sa sikmura, pagduduwal o pagsusuka, kawalan ng gana sa pagkain, bloating. Ang gastritis ay maaaring pansamantala lamang, ngunit kapag napabayaan, maaari itong maiuwi sa mas seryosong kondisyon tulad ng ulcers o cancer sa tiyan. Ano ang peptic ulcer? Ang peptic ulcer naman ay sugat na nabubuo sa lining ng tiyan, small intestine o esophagus. Dalawang pangunahing uri nito: gastric ulcer o sugat sa lining ng tiyan, duodenal ulcer o sugat sa small intestine. Mga sanhi ng peptic ulcer: Helicobacter pylori infection, labis na paggamit ng NSAIDs, paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak, stress at maasim o acidic na pagkain na maaaring magpalala sa kondisyon. Mga sintomas ng peptic ulcer: mas matinding pananakit ng tiyan, lalo na kapag walang laman ang sikmura, pagsusuka ng dugo o maitim na dumi, biglang pagbagsak ng timbang, hirap sa paghinga. Gastritis versus peptic ulcer: bagamat magkapareho sila ng ilang sintomas, ang gastritis ay pamamaga lamang, samantalang ang peptic ulcer ay sugat na. Ang gastritis ay maaaring asymptomatic o mild lamang, pero ang peptic ulcer ay mas malala at maaaring magdulot ng komplikasyon tulad ng pagdurugo. Ang diagnostic test para sa gastritis at peptic ulcer ay naglalayong malaman ang sanhi, lawak at kalagayan ng sakit. Pareho silang maaring magdulot ng sintomas tulad ng pananakit ng tiyan, ngunit may mga partikular na test na ginagamit para ma-differentiate ang dalawa. Una, endoscopy or esophagogastroduodenoscopy or EGD. Sa gastritis, makikita ang pamamaga o inflammation sa lining ng tiyan. Maaaring kumuha ng biopsy para malaman kung may H. pylori infection. Sa peptic ulcer, nakikita ang aktwal na sugat o ulcer sa lining ng tiyan o duodenum. Ang biopsy ay maaari ding gawin para sa pagsusuri ng cancer o H. pylori. Pangalawa, H. pylori testing. Ang H. pylori bacteria ay karaniwang sanhi ng parehong gastritis at peptic ulcer. Pwedeng gamitin ang mga sumusunod na test: urea breath test, stool antigen test, at blood test. Hindi gaanong ginagamit dahil hindi ito makakapag-detect ng aktibong impeksyon. Pangatlo, barium swallow or upper GI series. Ginagamit kapag hindi available ang endoscopy. Sa gastritis, maaaring makita ang irregularities sa lining ng tiyan. Sa peptic ulcer,
nakikita ang ulceration o butas sa lining ng tiyan o duodenum. Pang-apat, complete blood count or CBC. Sa gastritis, maaring magpakita ng anemia kung ang chronic gastritis ay nagdudulot ng bleeding. Sa peptic ulcer, maaaring makita ang anemia dahil sa internal bleeding dulot ng ulcer. Pang-lima, fecal occult blood test o FOBT. Parehong ginagamit para makita kung may dugo sa dumi na maaaring dulot ng bleeding mula sa ulcer o severe gastritis. Pang-anim, imaging, CT scan o MRI. Ginagamit kung may komplikasyon tulad ng perforation o butas sa tiyan o obstruction. Ang key differences nito, sa gastritis, mas focus sa pamamaga or inflammation, kaya biopsy sa endoscopy ang pinakamahalaga. Sa peptic ulcer, nakikita ang aktwal na sugat, kaya mas malinaw ang diagnosis sa pamamagitan ng endoscopy. Kung may sintomas na tulad ng matinding pananakit ng tiyan, pagsusuka ng dugo, o itim na dumi, mahalagang magpatingin agad sa doktor. Ang gastritis at peptic ulcer ay parehong kondisyon na may kaugnayan sa tiyan, ngunit may magkaibang sanhi at gamutan. Narito ang paliwanag at mga posibleng gamutan para sa bawat isa. Gamutang pangkaraniwan sa gastritis. Proton pump inhibitors or PPIs, omeprazole, pantoprazole para bawasan ang produksyon ng asido sa tiyan. Antacids, maaaring pansamantalang magbigay ng ginhawa mula sa asido. H. pylori eradication therapy, antibiotics tulad ng amoxicillin at clarithromycin, kasabay ng PPIs. Avoid irritants, tigilan ang NSAIDs, alcohol at paninigarilyo. Dietary modifications, kumain ng bland food at iwasan ang maasim, maanghang o matabang pagkain. Gamutang pangkaraniwan sa peptic ulcer. Proton pump inhibitors o PPIs, pareho rin sa gastritis para sa pagbawas ng asido at tulong sa paggaling ng ulcer. H2 receptor blockers. Ranitidine o famotidine na tumutulong sa pagbawas ng produksyon ng asido. Antibiotics para gamutin ng H. pylori infection. Cytoprotective agents, sucralfate o misoprostol na gumagawa ng proteksyon sa lining ng tiyan. Avoid triggers, limitahan ng NSAIDs, alcohol at maasim o manghang na pagkain. Paano maiiwasan? Narito ang ilang tips para maiwasan ang gastritis at peptic ulcer. Una, iwasan ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Pangalawa, limitahan ang pag-inom ng NSAIDs. Pangatlo, kumain ng balanse at iwasan ang sobrang maasim o maanghang na pagkain. Pang-apat, alagaan ang mental health upang mabawasan ang stress. Pang-lima, kumonsulta agad sa doktor kapag may nararamdamang kakaiba. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Tandaan, mahalaga ang maagap na aksyon sa anumang nararamdaman sa ating katawan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito para mas maraming makaalam. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Paalam mga ka-health!